Magandang umaga, narito mga dapat yung malaman para lagi una ka sa balita. Libu-libong residente ng Quezon City ang nilikas dahil sa malakas na ulan kagabi. Sa barangay Silangan, umabot ng lagpas tao ang baha. Mula sa Quezon City, may unang balita live si James Agustin. James. Gan sa buong magdamag, pabugso-bugsong pagulan yung naranasan dito sa Quezon City at dito sa Barangay Bagong Silangan kung nasaan ako ngayon, nasa 12 lugar yung binaha. At tulad nung nabanggit mo Igan, umabot nga sa lagpas tao yung tubig sa isang area dito at maraming residente ang lumikas. Habang di pa po tumataas, mahirapan na po kayo. Gamit ang rescue boat, tinungo ng mga taga-barangay at ilang sundalo ang bahaging ito ng New Greenland sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City bago maghating gabi. Yan ay para hikayatin ng iba pang residente na lumikas na. Abot bewang na kasi ang taas ng tubig sa lugar. Sa bahaging ito, lagpas tao na ang tubig. Nagmistulang ilog ang kalsada. Pinasok na rin ng baha ang unang palapag ng mga bahay. Mag-alauna na madaling araw muling pinuntahan ng mga otoridad ang lugar malapit sa ilog. Gamit nila ang isang rubber boat at rescue boat. Kasama ng mga taga-barangay ang mga tauhan ng MMDA. May lugar po kasi banda doon na mababa pa, kaya hindi pa nila pwede paganahin yung motor. So banda doon naman malalim. Gaano po kalalim? Ang sabi po kasi sa amin doon, second floor na daw ang tubig doon. Sa area ng Tagumpay, gumamit na ng bangka ang ilang residente para tumulong sa ilang gustong lumikas. 12 lugar sa Barangay Bagong Silangan ang binaha. Hindi naman daw nagkulang ang mga taga-barangay sa pagpapaalala sa mga residente na lumikas. Katunayan, umaga pa lang kahapon ay nagbahay-bahay na sila. Pero may ilang pa ring residente na hindi lumikas. Yung kanilang mga kagamitan, yung mga ari-arian, kailangan bantayan. And sometimes yung hinihintay yung tatay kasi galing sa trabaho. Kaya that's why may mga bata pa na naiiwan. Sa Bagong Silangan Elementary School, kahit 10 oras na ng gabi, panay ang dating ng mga nagsisilikas. Si Ami kasama ang kanyang 3 buwang gulang na anak. Pataas pa rin po, lagpas bubong na namin. Kwento naman ni Amalia, pinasok na ng tubig ang kanilang bahay. Nagantay po muna kasi kami, tsaka nagligpit pa po kasi kami. Nag-angat po kami ng mga gamit namin sa kisame. Dahil sa dami ng mga evacuee, maging ang simbahan ay binuksan para may malikasan ng iba pang residente. Sa eskwelahan din lumikas sa mahigit 700 residente ng Barangay Tatalon. Naglagay ng mga modular tent sa covered court at mga classroom. Si Mang Januario na naninirahan sa tabing ilog, lumikas kasama ang asawa at 3 nilang anak. Padali po yung tubig ng pasok ng baha sa amin. Kaya lumikas na lang po kami kaagad para wala na po problema. Sa may mga anak ko maliliit, mahirap ilikas. 5 sa 7 areas ng barangay ang may tuturing na flood pro. Ang Tatalon po ay considered as catch basin ng District 4. So kahit wala akong bagyo, natural ang pagbaha dito basta mapalakas lang ang ulan. Ayon sa QCLGU, umabot sa 1,692 pamilya o katumbas ng 6,296 na individual ang lumikas sa 68 evacuation centers sa iba't ibang barangay. Nag-ikot si Mayor Joy Belmonte para kumustahin ang mga evacuee. May apela rin siya sa mga residenteng nagsilikas. Huwag po kayong babalik sa inyong mga tahanan hanggat hindi pa kayo nabigyan ng clearance ng ating pong DRRMO at lalong ng ating pong tanggapan ng City Mayor. Samantala, Igan, pahupa na yung baha sa ilang bahagi nitong Barangay Bagong Silangan. At ito nakikita nyo, dun sa part ng Jubilee ay humupa na talaga yung baha. Pero ito yung kalsada na patungo dun sa may area ng Tumana. Ayon dun sa mga residente na nakausap natin, ay hanggang binti pa yung taas ng tubig doon at hindi pa makapasok yung mga sasakyan doon sa New Greenland na malapit sa ilog naman. Dahil hanggang bewang pa yung taas ng tubig. At ito nakikita nyo, Igan, na lubid na ito na nandito sa may gitna ng kalsada na nakatali mula doon sa may poste. Ito yung nagsilbing guide ng mga rescuer, partikular yung mga tauhan ng barangay at MMDA na nakasakay sa rubber boat at iba pang mga rescue boat. At sa update naman mula doon sa QCLGU ngayong umaga, umabot sa 7,312 yung mga residente na lumikas sa 77 evacuation centers. Katumbas po yan ng 2,175 na pamilya. Ngayon naman, Igan, dito sa Barangay Bagong Silangan ay wala na tayong nararanasan na pag-ulan o di kaya naman pag-ambon at nakikita na rin natin yung mga residente na naglilinis sa kanilang mga bahay, partikular yung mga
pinasok yung unang palapag at nakita natin grabe yung putik din doon sa ilang mga bahay dito sa barangay Bagong Silangan. Yung muna yung latest mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipinas. Samantala, hingi tayo ng update kaugnay pa rin sa Bagyong Karding mula kay Chris Perez, Senior Weather Specialist na Pag-asa. Chris, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Ivan, at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Pakilarawan nga itong paglakas na parang biglaan nitong si Bagyong Karding. May nabanggit kayo explosive intensification. Pakilarawan ito, pakipaliwanag ano ba nangyayari dito at ito ba isang pambihirang pangyayari? Yes, Ivan, medyo kakaiba itong nangyari, no? Napakadalang na mangyari na within the next 24 hours ay more than 65 kilometers yung naging paglakas nitong bagyong si Karding, no? Kaya mabuti na rin at nagkakaroon tayo ng 3-hourly update, lalong-lalo na kung inaasahan natin maglalandfall ang bagyo para kung sa ganon, kung ano mang pagbabago sa intensity at pagkilos ay agad-agad mabisuan yung concerned LGU at saka DRR officials, ganon din yung mga kababayan natin na direktang maapektuhan ng bagyo. So, yung naging impact niya, yung naging epekto niya, ito ba yung talagang inaasahan natin o along the way humina siya at medyo nabawasan yung pinangangabahan nating impact? Well, kung mapapansin natin, iba, no, naging napakabilis kasi ng pagkilos nito. Isang magandang bagay yung dito sa bagyong si Karding, no? Kasi kung naging mabagal ang pagkilos nito, mas lalo tayong mabababad sa epekto nito, yung dalang malalakas na ulan at saka hangin, then mas marami yung damages na inaasahan natin. Pero dahil naging mas mabilis ang pagkilos nito, ay naging minimal lang yung exposure ng mga ilang komunidad na direktang tinamaan ng bagyo. Although nandiyan pa rin nga yung mga nagkataon na nasirang mga struktura, iba't ibang uri ng produktong agrikultura sa mga kanayunan at ganun din yung mga pagbasa mga ilang low-lying areas or possibly some isolated cases ng landslide. Hindi natin maiwasan yan. Pero kaya patuloy po tayo nagbibigay ng babala, warnings, bago pa man pumasok ng PAR or bago tumama ng kalupaan ng ating bansa para habang maaga may salba or may handa natin yung mga kababayan natin sa tulong ng LGU at ng mga DRR officials. Pangatlong super typhoon nito, Chris, sa taong ito. Masasabi bang pambihira itong karanasan natin na 3 in a row? Well, nagkakaroon naman tayo ng mga pagkakataon na mayroong mga super typhoon na nagde-develop or nabubuo sa loob ng ating air responsibility o pumapasok ng yun nga lang, hindi tumatama ng ating bansa. Ganun pa man, napapansin nga natin, medyo napapadami yung mga super typhoon na nakaka-affect or na-monitor natin from time to time. Ito ba'y epekto ng climate change o ng La Nina kaya? Well, isa kasing nakikita natin, pag panahon talaga ng La Nina, posible na mas maraming ulan o mga weather system na magdudulot ng pag-ulan dito sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. In terms of sa climate change, although wala pang direktang relation, yung climate change, base sa mga pag-aaral nating mga local climatologists, ay patuloy po nating uusisahin itong relationship ng climate change sa mga mas malalakas na bagyo. Although may mga studies talaga na nagsasabi na kapag mas mainit yung ating sea surface temperature, na dala nga, in some cases, yung dala ng global warming, ay posibleng magkaroon tayo ng mas malalakas na bagyo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Chris, paano nyo ikukumpara itong Bagyong Karding at Bagyong Ondoy na nagkataon na nalasa September 26 din, noong 2009? Itong bagyo si Ondoy, tropical storm category lamang ito. At mas mabagal ang naging pagkilos nito kumpara sa super typhoon na si Karding na napakabilis ang pagkilos. Actually, kahapon lang or kagabi lang naglandfall dito sa may bandang Lingalan. And then kaninang madaling araw ay nakalagpas na ng landmass ng ating bansa. So yun yung sinasabi ko kanina, no, Ivan? Yung mabilis na pagkilos itong bagyong si Karding ay nakatulong para hindi ganun kagrabe yung epekto as compared with the bagyong Ondoy na bagamat tropical storm category lamang ay naging mas mabagal ang pagkilos kumpara dito kay Karding. Gaano ba karami yung naitalang rainfall nitong Bagyong Karding kumpara sa Ondoy? Well, sa ngayon, hindi pa natin na-finalize yung mga data, no? But more or less, we're not looking at the possibility na mas marami itong ulan na dala kumpara sa bagyong Ondoy dahil nga sa naging mabilis sa pagkilos nito. As opposed to Ondoy na naging mabagal at possibly nagdulot ng mas maraming pag-ulan na na-receive sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ano kaya yung mga dahilan sa posibleng mabilis na paghina nitong si Karding? Nakatulong ba yung mga kabundukan ng Sierra Madre? Well, isang bagay po yan, no? Yung frictional effect ng landmass ng ating bansa, yung mga bundok po, no, ay may tendency na basagin yung sirkulasyon ng mga bagyo na tumatawid ng ating bansa. And it usually happens kapag ang bagyo ay tumatama nga dito sa northern and central Luzon area, Ivan. Anong latest ngayon sa Bagyong Karding, Chris, at anong lakas at bilis ito? At kailan ito inaasahang lalabas ng PAR? Iban, patuloy itong umikilos pala yung ng landmass ng ating bansa at kaninang alas 4 ay nandito na to sa may bandang coastal waters ng Santa Cruz, Zambales.
Bagamat typhoon category ito, ang lakas ng hangin umabot hanggang 140 kilometers per hour, yung pagbugso ay 170. Ito nga yung senaryong inaasahan natin na posibleng mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw ay tuloy na itong lumabas ng ating air responsibility. Bagamat kahit patuloy nitong lumalayo na ating bansa, may nakataas pa rin tayong mga warning signals. Pinakamataas sa ngayon, number 3, dito sa may bandang western section ng Pangasinan at saka sa northern and central portion of Zambales. Dito sa Metro Manila, tropical cyclone wind signal number 1 po tayo at posibleng sa mga susunod na tropical cyclone bulletin natin ay unti-unting mabawasan yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal. May ilang araw pa, Chris, bago matapos ang Setyembre, may hahabol pa bang bagyo ngayong buwan? Well, dito po sa ngayong week na to, so far nakikita natin na within the next 3 to 5 days ay wala naman tayo nakikita na agad-agad nakasunod ng super typhoon na Carding. Pero sa Oktubre? Sa October, we're looking at possibly 2 to 3 or even 4 tropical cyclone for the month of October. And then yung month ng November, December, posible po 2 hanggang 3 bagyo kada buwan. Naku, marami-rami pa pala ang babantayan natin. Maraming salamat sa iyo, Chris Perez, Senior Weather Specialist ng Pag-asa. Mga kapuso, patuloy pong binabantayan ng Marikina River na umabot na po sa ikatlong alarma dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig dito. Natakot po ang mga residente dahil baka maulit daw sa kanila ngayong bagyong Carding ang nangyari sa kanila nang manalasa noon ang bagyong Ondoy. Sa pareho o eksaktong petsa ring ito, September 26 noong taong 2009. Mula sa Marikina, may unang balita live si Bam Alegre. Bam? Marisa, magdamag na pananalasa ng bagyong Carding sa Marikina, nanariwa yung masalimuot na alaala ng bagyong Ondoy na ngayong araw din nga nangyari. September 26, 2009, 13 taon na ang nakakaraan. Hindi pa man bumubuho sa malakas na ulan na dala ng bagyong Carding. Malakas na ang agos ng Marikina River kagabi. 12.5 meters lang ang sukat nito alas 5 ng hapon. Biglang naging 15 meters pagdating ng alas 9 kagabi. Hudyat para itaas ng lungsod ng Marikina ang unang alarma. Ang mabilisang pagtaas ng tubig sa ilog ng Marikina, nagbalik ng masalimuot na alaala ng bagyong Ondoy para sa residenteng si William Santos. Ngayon din kasi ang ika-13 anibersaryo ng pananalasa ng bagyong Ondoy ngayong araw, September 26. Tumaas din ang level ng tubig ng ilog noong Ondoy sa 23 meters. Kaya di na nagbakasakali si William at dito iginarahe ang kanyang sasakyan sa Marikina Bridge. Ang mismong sasakyan niyang ito, nalubog din noon ng bagyo. Kaya dito muna ako. Pagtataas pa, aalis ako. Doong Ondoy, inabot to. Lutang sa tubig to. Ito mismo sasakyan na to? Ito mismo. Sa bilis ng pag-apaw ng ilog, binaha na rin at naglaho ang Riverbanks Park. Dire-diretso ang pag-angat ng level ng tubig hanggang umabot ito ng 18 meters pasado hating gabi. Ito ang cut-off ng ikatlo at huling alarma. Umalingaw-ngaw ang batingaw para ipaalam sa mga residente na kailangan ng forced evacuation. Hindi na hinintay ng mga taga-Marikina ang third alarm para kumilos. Marami ang kusa na lumikas at nag-preemptive evacuation. Katulad dito sa H. Bautista Elementary School. Si Angela Catalo, bitbit ang mga bag nilang magkakaanak para rito sa paaralan magpalipas ng gabi. Wala pa naman pong tubig, pero nagkusa na rin kami kasi baka biglang tumaas eh. Gabi pa naman. Ang katotohanan, makikita natin nung tayo ay mag 15 meter water level, bago pa mag second alarm, marami ang nag-preemptive evacuation sapagkat hindi nawawala sa alaala ng mga taga-Marikina lalo na sa araw na ito. Ito yung ika-13 taon na naranasan nung araw na maranasan namin ang bagyong Ondoy. Kaya nasa kamalayan ng lahat yung pag-iingat, yung tinatawag nating preemptive evacuation na habang hindi pa tumataas ang tubig, habang ligtas pa. Ang problema, kinakapos sa evacuation center dahil kailangan pa rin magpatupad ng social distancing. Kinukulang pa rin dahil meron nga tayong pinatutupad na absorptive capacity sa bawat evacuation center para maiwasan yung over-congestion. Kaya nagbubukas pa tayo ngayon ng mga dagdag na evacuation center. Meron tayo mga 10 additional na binubuksan. Maliban pa ron, nanawagan din tayo sa mga simbahan dito sa area na kung saan may mga nagsisilikas. Tumugon ang Our Lady of the Abandoned Church na kung saan binuksan yung buong simbahan.
Maris, pasado alas 6 ng umaga, ito ngayon ang level ng tubig dito sa ilalim ng Marikina Bridge. Ito ay under 18 meters. Ibig sabihin, ito ay hindi na nasa third alarm. So bahagyan ng bumaba yung level ng tubig. At pasado alas 3 ng madaling araw naman tumila ang ulan dito sa Marikina sa Kabutihang Palad. At makikita ninyo sa ating likuran, nagsisimula na rin magkaroon ng konting flushing operations yung ating mga otoridad para dito sa tubig na ilog na umaabot dito sa bahaging ito ng kalsada. At sa tala naman ng lokal na pamahalaan, sa Magdamag nagkaroon ng 5,000 pamilya na lumikas sa mga evacuation center, katumbas yan ng 21,000 na mga individual. Live mula rito sa Marikina River, Bam Alegre, Buong Puso para sa Pilipino. Kaugnay ng sitwasyon sa Marikina, makapanim natin si Marikina City Mayor Marcy Chodoro. Magandang umaga po, Mayor Chodoro. Magandang umaga, Igan, at sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Kagabi po, tumodo ang buhos ng ulan, pati na malakas na hangin. Kaya makikibalita kami kung may pamilya, individual na inilikas po dyan sa Marikina, Mayor. Mahigit na 5,000 ang nilikas na pamilya, 21,000 individual ang lumikas sa iba't ibang mga evacuation center na pinuksan natin kahapon ng umaga. At nakita nga natin, bandang alas 12:33 ng hating gabi, inabot natin yung third alarm. Kapansin-pansin na ang mga komunidad na nasa laylayan ng Marikina River ay biglang tumaas ang tubig at umabot hanggang mga baywang, ang iba naman ay hanggang binti ng tao. Kaya marami ang nagsilikas at nanatili sa mga evacuation center. Sa ngayon ba may mga nakauwi na po, Mayor? Merong mga umuuwi para tingnan ang kanilang bahay at yung iba naman ay para makapagsimulang maglinis. Kaninang alas 3 ay nagsimulang bumaba alas 3 na madaling araw ay nagsimulang bumaba ang tubig. Nag-second alarm na at ngayon nakikita natin sa pagtila at hindi pag-ulan, unti-unti nang bumababa ang level ng Marikina River. Kaya kaugnay nun ay unti-unti na rin bumababa yung mga tubig baha doon sa mga komunidad. Pero ngayon may mga baha pa rin sa ilang lugar dyan. Tama ka, Igan, mayroong pang mga baha. Kailangan nating mag-normal water level tayo at least nasa below 15-meter level. At kamusta naman po supply ng pagkain? Iba pang pangangailangan sa evacuation center, Mayor? Igan, aaminin ko, may kakulangan kami sa supply dahil meron kami mga food packs. Pero ang kinakailangan talaga natin ngayon ay yung mga cook meal. Kagabi ay nagbigay ako ng instruksyon at kaninang alas 4 hanggang alas 5 ng umaga ay nagsisimula na mamahagi ng 10,000 cook meal sa mga evacuation center natin. Pero nakita natin naman ang bilang na naitala ay halos doble nitong bilang nito. Kaya sa ngayon talagang nagpapa-order kami doon sa mga food outlets na nagbukas na ngayon dahil kahapon marami ay sarado at marami rin sa mga manggagawa at magtrabahador sa mga food outlet ay talagang wala na rin. Kaya ngayon nananawagan kami sa mga pribado sektor at mga volunteers natin. Ngayon meron ako mga natatanggap na mga tawag at mga tanong kung saan at paano sila makapagpadala ng tulong po sa mga kababayan natin. Ang isa pang kailangan natin, Igan, yung mga damit ng bata, mga gamit na pambata kasi marami rin ang mga nagsilikas kagabi pa ng mga maliliit na bata at talagang nabasa sila ng ulan sapagkat sa paglikas nila talagang napakalakas ng bugso ng ulan. Opo. Sa Tumana po, kamusta pala? Laging binabaha, Mayor? Tama, Igon, bumaha sa Tumana yung mga nasa komunidad na sa laylayan ng Marikina River. Ang naitala natin pinakamataas na pagbaha ay lumagpas na hanggang sa bewang ng tao. Okay. Ang iba naman ay hanggang binte. Kakaiba ito doon sa mga naunang naranasan natin ng mga nakaraang pagbagyo na kung saan ang pagbaha ay lumagpas sa unang palapag ng mga kabahayan nila. Marahil dahil sa ginawa nating dredging sa Marikina River, naging mabilis yung agos ng tubig kagabi. At ang maganda pang nangyari ay naging mabilis yung pagdaan ng bagyo. Ilang oras lamang napansin natin nung ito'y lumakas ang pag-ulan nung bandang mga alas 8 ng
gabi, ito yung Opo. pinakamataas na rainfall count natin at tumila at tumigil nung bandang alas 3 ng madaling araw. Okay. Kung hindi ito tumigil, talagang mahihirapan ng marami. Sa ngayon po, anong alarma na itong Marikina River, Mayor? 17.6 meters tayo, Igan Kaya nasa second alarm Second tayo. alarm. Second Okay. alarm. Salamat po at ingat po kayo. Marikina City Mayor Marcy Chodoro. Salamat. Ramdam din sa probinsya ng Rizal ang hagupit ng bagyong Karding. Kahapon magdamag na rumagasa ang tubig mula sa bundok papuntang Wawa River sa Montalban. Nilikas ang 370 pamilya mula sa 5 barangay. Kasalukuy namang nanatili sa isang evacuation center ang mahigit 1,000 individual mula sa San Mateo at kinailangan silang ilikas dahil sa mabilis ang pagtaas ng tubig sa kanilang lugar. Umabot sa signal number 5 ang babala sa Quezon Province kahapon dahil sa bagyong Karding. Isa sa mga nakaranas sa bagsik ng bagyo ang Polillo Islands, kaya daan-daang residente ang inilikas. Yan ang unang balita ni Andrew Bernardo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Andrew. Magandang umaga, Ivan. Wala nang ulan dito sa bayan ng Infanta pero makulimlim pa rin yung panahon kahit pa itinaas yung signal number 5 sa ilang lugar dito sa bayan. Alam mo, Ivan, pasado alas 6 ng gabi natin naranasan yung malakas na ulan at hanging dala ni Bagyong Karding dito. Pero hindi naman ito gaanong nagtagal pero ramdam natin yung mahinang pagsipol ng hangin sa buong magdamag. Pasado alas 2 ng hapon kahapon nang mag-umpisang hagupitin ng Super Typhoon Karding ang bayan ng Panukulan sakop ng Polillo Island, lalawigan ng Quezon. Makikita ang malakas na hanging nararanasan sa lugar. Sa videong ito nakuha ng residente sa barangay Talong, Polillo, Quezon. Ramdam na rin ang paghagupit ng Bagyong Karding. Nagsasayawan ang mga puno dahil sa malakas na hangin na dala ng bagyo. Malakas rin ang pag-ulan sa lugar. Matataas rin ang mga alon sa dagat. Ayon sa MDRRMO Polillo, wala ng supply ng kuryente sa lugar at umabot sa mahigit 300 residente ang inilikas. Ganyan din po yung mga nasa tabing ilog po dito po sa loob ng mga barangay. Sila naman po ay sa ngayon ay may mga designated evacuation centers po na pinuntahan na po. Sa bayan ng Real, manakanakang pag-ulan ang naranasan. Sinamantala ito ng mangingisdang si Michael sa barangay Tignoan na maiayos ang kanyang bangka. Ang dami pong nabasag dito mga nakaraan. Ang ganito kalalaking bangka. Na hindi kasi nila naisip kaagad. Nagmadali namang umalis ang mga turista na nasa Real. Ang provincial government iniutos ang preemptive at forced evacuation. Sa evacuation center muna mananatili ang ilang residente sa Real. Tututukan ng provincial government ang ayuda para sa mga maliliit na residente na direktang maaapektuhan ng bagyo. Ivan, wala pang naiulat na nasirang bahay at establishmento dito sa bayan ng Infanta. Pero sa ngayon, wala pa ring supply ng kuryente dito sa bayan. Sa tala ng MDRRMO, nasa mahigit 40 pamilya yung inilikas habang dito sa buong lalawigan ng Quezon ay nasa mahigit 1,000 individual yung inilikas at dinala doon sa evacuation centers. Yan ang mga huling balita mula dito sa Infanta, Quezon. Ako si Andrew Bernardo para sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Andrew, pwede mo bang pakilarawan sa amin, personal, yung naging karanasan mo, hindi tayo karaniwan nakakakita ng bagyo na signal number 5 ang lakas. Ano ba yung naranasan mo? Kwento mo sa amin. Ivan, kagabi pagkatapos ng ating live report sa 24 oras weekend ay nakaranas talaga tayo ng malakas na ulan at hangin. Pero hindi ito gaanong nagtagal at siguro mga less than an hour lang natin to naranasan. Ganun lang yung naranasan natin. Hindi gaanong nagtagal yung epekto ng bagyo dito sa bayan ng Infanta. Hindi katulad doon sa mga bayan na sakop ng Polillo Island, dyan pa rin sa lalawigan ng Quezon. Ivan.
May impormasyon ba kung ilang lugar pa dyan sa Quezon ang lubog pa rin sa baha? Nagkaroon ba ng mga landslide? Ivan, ayon sa MDRRMO, wala pa silang base sa kanilang sinasagawang assessment, ay wala pang lugar na napaulat na binaha dito. At normal din yung level ng dalawang ilog base sa kanilang monitoring. Ngayong araw ay patuloy tayong makikipag-ugnayan sa lokal na otoridad para malaman natin yung lawak na kung gaano kalaki yung naging epekto ng bagyong Karding dito sa bayan ng Infanta. Ivan. Maraming salamat, Andrew Bernardo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Samantala, papunta na po ang GMA Kapuso Foundation sa Infanta, Quezon para magdala ng relief goods sa mga sinalanta ng bagyo. Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Ubando, sa Bulacan, partikular po dito sa Barangay Panghulo. Isa po ito sa mga talagang madalas malubog sa baha, dahil napapalibutan po ito ng mga palaisdaan. Kaya kapag humagupit ang bagyo o talagang bumuhos ang malakas na ulan, talagang matagal pong humupa ang baha. Katunayan sa mga sandaling ito, kung makikita po ninyo, maaliwalas na po ang panahon, hindi na po umuulan, pero makikita po ninyo, lubog pa rin po sa baha. Ito pong lugar na kinaroroonan ko. Pero sa mga sandali pong ito, kung mapapansin po ninyo, hanggang bukong-bukong na lang po yung level ng baha rito sa ating kinaroroonan. Ayon po sa mga ilang mga residente rito, ay nagsimula pong humagupit ang bagyong Karding kahapon alas 4 ng hapon at nagtuloy-tuloy na po yung buhos ng ulan hanggang sa buong magdamag. Katunayan, hanggang mga around 5 a.m. kanina, doon po talagang bumubuhos pa rin yung ulan. Kaya kaninang mga alas 5 lang ng madaling araw, humupa yung pag-uulan. Pero dahil nga sa malakas na ulan, malakas na hangin at dahil na rin po sa banta ng daluyong o ng storm surge, pinalikas na po ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang mga residente na nasa coastal areas. At para malaman natin ang ilang pandetalye ukol dito, makakapanayan po natin live mula mismo rito sa kinaroroonan natin ang Mayor ng Ubando na si Mayor Leonardo Valeda. Good morning po, Mayor. Dito po tayo, Mayor. Good morning po. Alright, unahin na po natin. Kumustahin ko po ang sitwasyon natin ngayon. Gaano karami pong mga barangay pa ang lubog sa baha sa mga sandaling ito dito po sa Ubando, Mayor? Ito na lang pong Barangay Panghulo. Ito na lang pong Barangay Panghulo. Oo. Kumusta po yung sitwasyon? Ito na lang po ba hanggang all throughout the entire barangay? Ganito po yung... Ito na lang po may tubig sa amin area. Opo. Hanggang saan po? Lahat po ba hanggang ganito lang ang level? Portion na to. Alright. Yung mga binanggit po natin, kasi kinailangan pong ilikas ng MDRRMO yung mga residente doon sa coastal areas dahil nga po sa banta ng daluyong. Gaano po karami yung mga residente na kinailangan nating ilikas? Saan-saang mga barangay po ito dito sa nasasakupan po ninyo? Bali, total po 173 families at umabot ng 660 katao ang nailikas namin kagabi na halos po nanggaling sa Barangay Salambaw. Barangay Karamihan Salambaw. po sa Barangay Salambaw. Meron din po kayong binabanggit na Tawiran Coastal Area? Meron din po ba mga kinailangan na ilikas doon? Nasa mga 5 bahay lang. So lahat po sila nasaan pong evacuation center? Gaano po karaming evacuation center ang nakalaan po para sa kanila? At kumusta po sitwasyon nila doon? Dalawa ngayon ang pinamalaki naming evacuation center ang sa may munisipyo at yung isa ay sa Ubando National High School. Kumusta po ang kalagayan po nila doon? Meron po ba silang sapat na pagkain? At ano po yung lagay nila roon? Kagabi bago namin iniwan ng aming mga evacuees, ay binigyan po namin ng sapat na pagkain at mga tulugan po. Meron pa po bang mga pangangailangan sa mga sandaling ito? Nakahanda naman po ang aming mga MDRRMO para mag-serve ng mga pagkain sa araw na ito. Oo, Mayor, banggitin ko na rin, kahit na halimbawa, voluntary na po yung pagtatanggal ng mga face masks kapag mga open area. Pero sa evacuation center, dahil po may COVID-19 pa rin po tayong pandemic, kumusta po? Dikit-dikit po ba sila? At paano po ba natin sinisiguro na mapapanatili pa rin yung health protocols doon? Doon sa isang evacuation center ay may kanya-kanyang tent at doon naman po sa isa ay naglaan lang po kami ng 3 pamilya sa bawat room ng eskwelahan.
Huli na lang po, panawagan po natin kung meron pa po ba tayong kakailanganin para sa mga kababayan natin dito sa Ubando, Bulacan. Manawagan po kayo, nasa inyo po ang area, Mayor. Nananawagan na lang po kami sa ibang ahensya na sana po ay matugunan na pong itong isang problema sa bayan ng Ubando. Ang mapataasan na po ang barangay Panghulo dahil ito na lang po ang area na nilulubog po sa pag-high tide. Alright, maraming pong salamat, Mayor Leonardo Valeda, sa inyo pong panahon. At mamaya mga Kapuso ay susubukan po nating bisitahin din po, of course, yung mga evacuation center kasama po ang Kapuso Foundation dahil mamimigay po tayo ng mga pagkain at iba pang mga pangangailangan ng mga residente roon. So balik muna sa inyo sa studio. Maraming pong salamat, Mayor. God bless. Halos 70 pamilya apektado ng bagyong Karding ang inilikas mula sa barangay Elias Aldana sa Las Piñas. Sa Muntinlupa naman, maagang lumikas ang ilang residente base na rin sa mga naranasan nila noong mga nakaraang bagyo. Mula sa Muntinlupa, may unang balita live, si Nico Wahe. Nico. Igan, natuto na raw mula sa mga nagdaang bagyo itong mga taga Muntinlupa. Kaya naman bago pa maramdaman ang lakas ng bagyong Karding kagabi, maraming residente na ang lumikas. Bandang alas 11 ng gabi nang bumuhos ang malakas na ulan na dala ng bagyong Karding sa Muntinlupa City. Pero bago pa yan, maraming residente na rito sa Barangay Kupang ang lumikas na sa isang covered court. Karamihan sa mga lumikas ay sa tabi ng Laguna de Bay nakatira. Sa mga modular tent at bleachers sa court, pansamantalang tumutuloy ang mga lumikas. Si Aling Merly kasamang lumikas sa mga anak at kanyang nanay. Malakas yung hangin at saka biglang lumalaki yung tubig doon sa amin pag natutuyo. Tapos pagbalik noon, malaki ng tubig. Ilang beses na raw nasira ang kanilang bahay sa tuwing bumabagyo. Kaya maaga kami nalikas kasi nauubos rin ang gamit namin pagka hindi kami mag-backwait, maghakot ng mga gamit. Panibagong bili na naman. Karamihan din sa mga inilikas ay mga senior citizen. Katakot din, siyempre. Pagka nandyan na ang hangin, nakakatakot. Kaya nga umaalis agad kami para pag lumaking tubig, nandito na kami. Para maligtas na ang buhay namin, pati mga apo ko. Nakaiwalay naman ng silid ang mga buntis at kapapanganak lang. Nakakatakot po. Baka daw po kasi lumaki po ang tubig. Bagamat pinalikas na, ilang lalaki ang naiwan pa rin sa kanilang mga bahay para magbantay. Lalo't unti-unti nang tumataas ang tubig sa lawa. Pag lumakas naman po yung hangin tsaka ulan, nalabas na po kami. Mismong Laguna de Bay ang kinatitirikan ng mga bahay na nandito. At ayon sa mga residente, kapag talagang walang tigil at malakas ang ulan, tumataas ang tubig at talagang nilalamon ang kanilang mga bahay. Ayun daw ang ayaw nilang mangyari ngayon sa bagyong Karding. Kaya marami sa mga residente dito ay lumikas na. May nakasalubong din kami mga residente na bumabalik. Hindi pa kayo lilikas ate? Hindi, naglikas na po kami. May kukuhain lang kami saglit. Ano po kukunin nyo? Yung mga konting damit. At May kukunin lang po. Ano po kukunin nyo? Mga gamit po namin. Sa kabuuan, may higit 300 pamilya na inilikas sa Barangay Kupang. Aabot naman sa halos 900 pamilya ang inilikas sa buong Muntinlupa. Ayon sa LGU, nakahanda sila sa pangangailangan ng kanilang mga residente. Nakahanda ang DRRM office namin. Well-equipped din naman yan with boats at saka mga trained rescue personnel. Definitely, yung mga barangays po namin ay malaking tulong din dahil sila rin mismo ay trained pagdating sa water search and rescue, pagdating dito sa lawa. So may manpower naman kami para makaresponde. Nakahanda na rin daw ang kanilang mga relief goods. Samantala, nagsagawa naman ng rescue operation sa Barangay Elias Aldana na isang coastal barangay sa Las Piñas City. 69 na pamilyang inilikas at pansamantalang tumutuloy sa Elias Aldana Elementary School. Marami pa doon. Igan, nagpasalamat ang mga residente rito na hindi nagtuloy-tuloy ang ulan. Sa ngayon ay hindi na umuulan dito sa Muntinlupa, pero medyo makulimlim pa rin. Hindi rin ganun kalakas ang hangin. At dahil nga hindi naman nagtuloy-tuloy ang ulan, hindi rin bumaha. Kaya may ilang residente na nagsimula nang bumalik sa kanilang mga bahay. Karamihan ay yung sa bungad lang nakatira. Pero yung mga nakatira sa mas malapit sa lawa ay maniniguro muna raw bago bumalik sa kanilang bahay. Nakahanda naman daw ang barangay na mabigyan ng makakain ang mga mananatili rito. Live mula rito sa Muntinlupa City. Ako si Nico Wahe, buong puso para sa Pilipino. Kanselado ang ilang biyahe sa mga paliparan ngayong araw dahil sa masamang panahong dulot ng bagyong Karding. Kabilang dyan ang AirAsia Philippine flights
na Z2689 at 690 mula Maynila papuntang Cagayan at pabalik ng Maynila. Z2772 Cebu papuntang Maynila at Z2616 biyaheng Davao, Manila. Nag-abiso na rin ng Philippine Airlines o PAL na kanselado ang biyahe ng Singapore, Manila, Denpasar, Manila at Davao papuntang Manila. Ngayon din ang mga biyahe mula Maynila patungong Busuanga, Basco, Calbayog at Legazpi. Wala rin biyahe ang Air Swift Flight 114 at 112 na papuntang El Nido, Palawan. Kinansela ng Philippine Ports Authority ang mga biyahe ng mga pampaserong barko sa mga lugar na apektado rin ng bagyong Karding. Sa abiso ng PPA, mananatili ang suspensyon ng mga biyahe hanggang sa tanggalin ng storm signals sa mga apektadong lugar. At kabilang sa mga apektadong pantalan ang North Harbor, South Harbor, Batangas Port, Port Management Office of PMO, Mindoro. Marinduque, Quezon, PMO Masbate, PMO Bicol, Ozamis na biyahe papuntang Manila, Port of Dumaguete at Port of Zamboanga del Norte. Suspendido rin ang operasyon ng Pasig River Ferry Service ngayong araw ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA. Naka-red alert ang MMDA dahil sa bagyong Karding. Silangan Elementary School kung saan inilikas dito ang halos 2,000 individual. Busog nga dito bagyong Super Typhoon Karding. At maaga hong nagpunta rito ngayon si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City para alamin ang kalagayan ng ating mga kababayan na kanina binigyan na natin ng lugaw. Siyempre namigay din tayo ng kaunting relief goods at ito na si Mayor. Mayor, good morning po, Mayor. Morning, Susan. Morning po sa ating pong mga viewers. Apo, Mayor, dito ho sa buong Quezon City, ilan pong mga kababayan natin ang ngayon ay nasa mga evacuation center pa? Kulang-kulang mga 9,300 to 9,400 ang nasa iba't ibang evacuation centers. We have about 82 evacuation centers all over. Okay. At yun ang mga nagsilikas na yun. Habang nag-uusap tayo, mainit na di ba? Meron na ho ba mga pinayagang umuwi sa kanilang mga bahay? Dahil nga po, nakikita natin sumisikat na ang haring araw. Wala pa po, Susan, kasi kailangan pa magkaroon ng post-assessment briefing ang ating pong DRRM Council. And we will do the next one at 11 o'clock. We did the first one today at 5:30 this morning. At doon ay babalitain sa atin ng ating in-house meteorologist kung ano pa ang pwedeng mangyari sa larangan ng klima natin, panahon natin, and kung makita naman natin na wala ng danger, ay ang DRRMO po ang mabibigay ng clearance para po pwede umuwi ang mga taong bayan. So within the day, kasi kanina, Mayor, nakikita ko may mga kababayan na tayo na kasi nakita nga nila na wala ng ulan at magiging maganda-ganda na yung gusto na nilang umuwi. So kailangan hintayin muna nila yung advisory. Yes, kailangan muna nilang hintayin yung clearance mula sa aming DRRMO. Paano naman po ipamimigay natin ng mga relief goods doon sa ating mga kababayan? Dahil siyempre, pansamantala silang umalis, kailangan nila na makakain. Paano po yun, Mayor? Sapat ba? Yes, actually, nung pumunta pa lang sila dito, nabigyan na po sila ng family pack. 5 kilos of bigas and groceries na pwede nilang iuwi knowing that nasa ko na ang kanilang mga tahanan. Tapos dito naman sa evacuation center, ang busog po sila kasi meron silang breakfast, lunch, merienda, dinner, lahat na po. At napakarami po rin natin mga partner civil society organizations na tumutulong po sa ating mga evacuees. So welcome ho sa inyo yung mga gano'n, yung mga NGOs, private organizations na nagbibigay ho ng tulong, ayuda doon sa mga kababayan natin na pansamantalang lumikas. Yes, welcome po lahat ng mga donasyon na nagmumula sa private sector at sa mga NGOs na nais tumulong po sa atin. Okay, so medyo marami-rami ho yung bilang na individual na inilikas dito sa Quezon City. Ano ho ang mga panawagan natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho doon sa mga talagang gustong-gusto na makauwi sa kanilang mga tahanan? Well, siguro ang panawagan ko lang, aking apelawan po muna kayong uuwi, hintayin po ninyo yung go signal na nagmumula po sa DRRMO office natin sapagkat kailangan pa rin po natin pag-aralan kung ano ang maaring naging epekto ng Karding. Baka kasi may mga scattered rain showers pa, baka may mga moderate rains pa na biglang bumagsak at nais po natin siguraduhin na bago sila umuwi ay safe and secure na po ang kanilang uuwian. Okay, maraming salamat po si Quezon City Mayor Joy Belmonte na nag-iikot ngayon sa mga evacuation center para malaman na lagi natin mga kababayan. Salamat po, Mayor. Thank you, Susan. Thank you so much po. Samantala po. Umabot sa mahigit 500 tao at mahigit 100 sasakyang pandagat ang stranded sa iba't ibang pantalan sa Bicol Region dahil sa bagyong Karding. Sa labas ng Matnog Port, karamihan sa mga na-stranded ay mga sasakyang patungo sa ng Visayas. Sa bayan ng Pasacao, Camarines Sur naman, hindi na rin pinayagan ng mga otoridad na makabiyahe ang mga pasaherong patungong Masbate.
Pinalalahanan na rin ng Philippine Coast Guard ang mga mangingisda sa mga barangay na nasa baybayin na wag na munang pumalaot habang may bagyo. Sa Batangas, mahigit 70 pamilya ang inilikas sa isang barangay sa Nasugbu dahil sa pangamba sa posibleng pagtaas ng antas ng tubig sa mga ilog. Sa tala ng MDRMO Nasugbu, nasa 276 na individual ang inilikas mula sa barangay Kalayo. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang antas ng tubig sa Looc at Kalayo River. Nasa high priority list kasi sila dahil dalawa yung ilog sa kanila. Pag high tide, tapos yung labas ng water from Bulihan and Looc, kumbaga pag hindi makalabas yung tubig dahil high tide, sila yung naapektuhan. Ilang pamilya na rin ang inilikas mula sa barangay Tanagan sa Calatagan, Batangas dahil din sa posibleng pagbaha. Ongoing po yung aming evacuation from barangay Tanagan, Sitio Burot. Dadalhin po sila sa school ng barangay Tanagan. Kanselado na rin ang klase sa lahat ng antas sa buong probinsya. Yan ang unang balita. James Agustin, Buong Puso, para sa Pilipino. Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng bagyong Karding ang Aurora Province. Ang ilan, itinali ng lubid ang kanilang bahay para hindi magiba ng hangin at ulan. Yan ang unang balita ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Russell. Igan, binayo ng malakas na ulan at malakas na hangin ang lalawigan ng Aurora kagabi. Kaya marami sa mga residente sa ngayon ang nananatili sa mga evacuation center, lalong-lalo na sa bayan ng Dingalan kung saan kahapon ay nagsagawa ng forced evacuation dahil sa hagupit ng bagyong Karding. Malalakas na hampas ng hangin. Matataas na alon sa dagat at malalakas na buhos ng ulan. Ang pamilyang ito itinali sa makapal na lubid ang kanilang maliit na pwesto para hindi masira ng ulan. Maraming residente na ang inilikas sa mga evacuation center tulad ng pamilya De Lima na taga-barangay Lobot sa Dipakulaw, Aurora. Balot ng pangamba si Mang Jonathan dahil dati na raw sinira at tinangay ng daluyo ang kanilang bahay. Pong kalsada na yan, nalalampasan po yun ng dagat. Yung dagat po ang sumasampa rito ay. Kaya kami lahat dito, pinapaalis talaga nila. Ayon kay Aurora Governor Christian Noveras, sapat ang mga evacuation center para sa mga maapektuhan ng bagyong Karding. Pagka malakas ang ulan, very prone kami sa landslides. In-advise natin na mag-conduct ang mga munisipyo ng mga evacuation operation nila, force evacuation. Sa kabila ng banta ng bagyo, mailang hindi nagpaawat at nag-surfing kasabay ng mataas na alon sa dagat sa Baler. Ipinagbabawal ito ng mga otoridad, lalo't may no swimming at no sailing policy. Matitigas ang ulo, may mga ilang bayan na kinancel na yung mga activities para nga ma-prevent kung ano man yung mga gagawin nila, like yung Dipakulaw, San Luis, ewan ko yung sa Baler, pero ang alam ko sa Baler ay pinahinto na rin. Igan, batay sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa mahigit 10,500 na individual ang nananatili ngayon sa mga evacuation center dito sa buong lalawigan ng Aurora. Pero may ilang residente raw kagabi na talagang ayaw lumikas at nagmatigas pa dahil babantayan daw nila ang kanilang mga bahay at ang kanilang mga alagang hayop. Sa mga oras na ito, patuloy naman yung isinasagawang clearing operation ng mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, lalo't may ilang malalaking sanga ng puno na humambalang sa kalsada. Nananatili din na walang supply ng kuryente dito sa buong lalawigan ng Aurora. Nagsimula pa yan kahapon ng alas 5. Yan muna ang latest mula dito sa Aurora. Balik sa iyo, Igan. Russell, pakilarawan mo nga ang lagay ng panahon ngayon dyan sa Aurora.
Igan, sa mga oras na ito, bumubuti na ang lagay ng panahon dito sa lalawigan ng Aurora. Pero kanina, nakaranas tayo ng panakanaka hanggang sa malalakas na buhos ng ulan. Hindi rin nananatili na kalmado ngayon yung karagatan dito sa Baler at malataas pa rin yung alon sa dagat. Kaya't mahigpit pa rin na ipinagbabawal na pumalaot yung mga mangingisda at bumiyahe yung mga sasakyang pandagat. Nakabantay din dito yung ilang opisyal ng barangay at MDRRMO para maiwasan yung pagsisurfing ng mga residente dahil kahapon kahit na medyo matataas yung alon sa dagat marami pa rin yung nagpunta dito para mag-surf. Ngayon ay mahigpit muna yan ay pinagbabawal hanggat hindi nagiging kalmado ang lagay ng karagatan. Igan. Anong pangunahing pangangailangan ng mga residente? Para dun sa mga nais tumulong, alam nila yan. Russell. Yes, Igan, ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, bukod sa karagdagang supply ng pagkain na pangangailangan ngayon ng mga residente, lubos na kailangan din nila yung malinis na inuming tubig at yung mga karagdagang banig na kanilang matutulugan. At pinaka-importante, kung yung mga evacuees yung tatanungin ngayon, ang pinaka-importante nila or pinaka-kailangan nila sa ngayon ay yung supply ng kuryente na kahapon pa nga ay nawala. Marami ng kasi ngayon sa mga cellphone nila yung lowbat at kailangan na nila itong ma-charge para matawagan nila at makumusta yung kanilang mga pamilya sa ibang lalawigan na naapektuhan din ng bagyong Karding. Igan. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kanseladong biyahe ng ilang barko sa mga lugar apektado ng bagyong Karding at kaganyan sitwasyon sa mga baybayin. Makakapanayan po natin ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, si Commodore Arman Balilo. Magandang umaga po, Commodore Balilo. Igan, magandang umaga po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. May mga naitala po ba tayong pinapinsala, nasaktan, nasawi o nawawala dahil sa masamang panahon sa mga baybayin o sa dagat? Wala, Igan. Ito yung magandang balita sapagkat maaga tayong nag-abiso sa shipping communities, sa mga fishermen at sa mga coastal communities na makipagtulungan dito sa atin para hindi magkaroon ng anumang insidente ng pagkawala o lumubog na barko ngayong may bagyo. Igan, ngayong umaga, tatanggap lang namin ng report. Resume na po yung biyahe dito sa Batangas, except Abra de Ilog. Yung pong sa Matnog ay nag-resume na rin kagabi at yung na pong nababawasan yung ating mga stranded passengers. Opo, doon sa inyo pong naranasan mga nailikas po. Commodore, kamusta? Tumulong po tayo sa mga forced evacuations na pinatupad ng mga local government units, lalo na po dito sa Bicol, sa Maycam Norte. At naging maayos naman po at sila po ay nailagay ng maayos sa mga evacuation areas. Opo. Pakiulit lang po yung mga nag-resume na po ang operation bukod dito sa Batangas Port, Commodore. Pati po yung sa Northern Samar na maraming stranded din kahapon, nag-resume na po. Ito po yung sa port ng Allen. Lahat po ng ports ng Bicol ay pinayagan na po natin. Batangas except Abra de Ilog. So, ibig sabihin po, pati yung Mindoro ay pinayagan na rin natin, makakatawid na po yung mga kababayan natin. Dito po sa Metro Manila, yung mga biyahe po ng Visayas at Mindanao, hindi pa po natin pinapayagan. Pero baka within the day, pagka nilip ng Pag-asa yung public storm warning signal dito sa Manila at maging dyan sa Bataan, ay baka po makalayag na din po sila. Ano pong lugar ang tinatutukan pa ngayon ng ating Coast Guard? Well, tinututukan pa rin natin yung mga baybayin dito sa Western Luzon, no? Dito sa bandang Sambales, bandang Pangasinan, at ang minomonitor natin dyan ay yung mga fishermen at lagi pa rin tayong nagpapaalala na huwag munang umalis, no? At kahit na medyo gumaganda yung panahon, hintayin po natin yung declaration ng Pag-asa at bago tayo tumulak, pumalaot para maghanap buhay. Maraming salamat, Mabuhay ang Coast Guard. Ingat po kayo, PCG spokesperson Commodore Arman Balilo. Salamat, Iligan. Balikan natin ang sitwasyon sa Bulacan na hanggang ngayon baha pa rin dahil sa bagyong Karding. Nagbabalik ang kasama nating si Mariz Umali. Mariz. Ivan, nandito tayo ngayon sa munisipyo ng Obando, Bulacan, kung saan itinalaga nila ito bilang isa sa kanilang mga evacuation center. Kung makikita po natin, naririto po ngayon yung mga inilikas po, no? At aabot po sa mahigit 50 mga pamilya o nasa humigit kumulang 200 individuals po ang naririto ngayon. May mga kanya-kanya naman po silang mga tents
Kaya yung bawat pamilya po ay kumbaga nakasegregate doon sa mga iba pang mga pamilya. Karamihan po sa mga inilikas dito ay yung mga galing sa coastal area dahil nga po sa banta ng daluyong o storm surge. Hatid pa rin po ng bagyong Karding. At dahil nga po buong lalawigan po ng Bulacan ang apektado nitong pananalasa ng bagyong Karding, makasama po natin live mula mismo dito sa munisipyo ng Bulacan ang gobernador po ng Bulacan, walang iba kundi si Governor Daniel Fernando. Kasama rin po niya ang Vice Governor na si Alex Castro at si Mayor Leonardo Valeda. Good morning po, Governor. Yes, good morning, Maris. Magandang umaga. Oo, hindi po masyadong maganda yung balita na binanggit niyo po sa akin kanina. Meron na po tayong mga naitalang mga casualties dito sa Bulacan. Maaari niyo po bang banggitin sa amin ilan, sino at ano po yung mga circumstances nitong nangyari pong insidente ito? Well, as of now, yung ating mga rescue team, ang medyo hindi magandang nangyari. While conducting pag-rescue, ay nakasakay sila sa truck. Yesterday. Nakasakay sila nung gabi, nakasakay sila sa truck. Ngayon nasira yung truck, so nakuha nilang magbangka. So when nagsasagawan sila, ayon doon sa mga kapitbahay doon, mga tao na doon, habang nagsasagawan sila, ay ito na, bumulagnos yung, due to flash flood, no? Bumulagnos yung pader. Pag bulagnos yung pader, tinamaan sila. So yun, natangay na sila ng tubig. Nasa isang bangka lang po sila? Yes, yung tatlong mga rescuers supposedly? Tatlo, apat na sila ngayon. Lima. Actually, 5 yan. 4 na ngayon na nakukuhang confirmed dead. 4 na kanina, 3 lang eh. Na-confirm na po natin yung mga pangalan po nila? Meron na po ba tayong mga ano natin yun, mga team natin sa PDRMO. So supposedly po sila ay magre-rescue lamang, pero ang nangyari sila po ang talagang naapektuhan. Nakasakay po sila sa truck talaga, nasira lang yung truck. So ang ginawa nila, para makatuloy-tuloy doon sa pagre-rescuehan, sumakay na sila ng bangka. So sa mga sandali pong ito, hinahanap niyo pa po yung isa? Yeah. I think yung isa hinahanap pa. So 5 kasi nakasakay na yan eh. So 4 na yung confirmed dead. Kanina 3 lang. So ngayon 4 na. Ano po yung assistance na ibibigay natin sa kanila, lalo pat bahagi sila ng inyo pong team ng PDRRMO? Well, siyempre bibigyan natin sila ng mataas na parangal at pagtulong sa pamilya. Ang provincial government ng Bulacan at me also, magbibigay na rin ako ng personal ko para dun sa pamilya. Kailangan may assistance talaga yan. At since then, talaga nag-rescue na yung mga yan eh. Kaya lang inabutan talaga nung pagkaka-aksidente na hindi naman nila kagustuhan at wala nakakaalam, di ba? Kasi napakalakas po ng tubig na pababa. Alright. So, ito po ay sa may bandang San Miguel. Camias po, barangay Camias sa may San Miguel. Alright. Kumustahin ko na rin po yung kabuuan ng buong Bulacan, ano? Kumusta na po ang sitwasyon at ano-ano po ba yung mga paghahanda na ginawa natin para talagang maibsan din yung epekto nitong bagyong Karding? Well, una nga, nagpa-meeting tayo ng mga bandang alas 10:30 ng umaga kahapon ng ating PDRMO Council. And then, nagbigay po tayo ng direktiba na yung mga nasa geohazard ay ilipat na. Ilipat na agad. At ito nga po yung mga dito sa Obando, ito yung mga nasa geohazard. At tumibilang po ito ng 175 families. Well, nung hindi pa lumilis yung bagyo ay talaga nagpapa-monitor na tayo ng mga nailipat na at nasa mga evacuation center. Ang nangyari po, itong District 3, itong medyo tinamaan kasi yung DRT, nampas talaga ng malakas na hangin. At itong San Miguel, San Miguel and part of San Ildefonso and San Rafael. So sa ngayon ay talagang mataas ang tubig sa may bandang District 3. Dahil yan na halos sa dinaanan bago lumiko ng Nueva Ecija kahapon. So ito po yung mga lugar na lubog pa rin sa baha. Gano'ng karami po sa mga lugar na binabanggit po natin? So halos yung mga nasa evacuation center ay lugit kumulang sa 2,000 ang nadodoon sa evacuation center. Pero yung mga lugar na baha pa rin po hanggang sa ngayon kasi umaliwalas na po yung panahon, pero kumusta po yung mga lugar? Lubog pa rin po meron sa pa rin, baha? may mga tubig pa rin doon sa lugar na yun. Kaya nga after this, pupuntahan natin yun to check kung ano na yung kondisyon nung ating 4 na mga PDRMO rescue team natin. So naka-pre-position na sila actually doon kahapon pa eh. Nag-aabang na talaga sila ng mangyayari. But sa kasabayang palad, ito na nga, hindi inaasahan ay
sa aksidente na buwag nga yung pader. Pero sa mga residente naman po, wala naman po nasaktan. Wala naman pa. Yung mga evacuees po, may mga kailangan pa po ba tayo? Manawagan po tayo kung may mga pangangailangan pa po tayo para sa kanila dahil hanggang kailan po ba natin inaasahan na mananatili sila rito? Well, hanggat hindi po humuhupa yung mga matataas na tubig sa kanila, hindi po sila babalik doon dahil may pagkadelikado pa. At yung pong mga nasa evacuation center, pupuntahan pa po namin yan. Ano po? Unahin muna po namin yung tinamaan talaga itong San Miguel, itong District 3. Ano po, San Miguel, DRT, itong San Ildefonso, San Rafael. And pagkatapos, i-check din po natin yung, siyempre, nangyari doon sa ating mga rescue team. Kawawa naman po. Alright. So, yun po. Kami po ay nakikiramay doon sa mga pamilya po ng mga nasawi, no? Dahil nga po dito sa pananalasa ng Bagyong Carding. At patuloy po kaming magbabalita mula rito sa inyo pong lugar. Governor, maraming pong salamat po sa inyong panahon at hakayaan na po namin kayo pumunta po sa San Miguel para ma-actionan nyo na rin po kung ano yung tulong na maaari pong maibigay sa kanila. Maraming pong thank you, salamat Maritz. ulit. Thank you rin kay Mayor Baleda. Ano po? Ito po si Mayor. Talagang nakaagapay po siya. Thank you. Sa council natin, thank you. Governor Daniel Fernando po, Gobernador po Thank you, ng Maritz. Bulacan. Maraming pong salamat. Vice Governor Alex Castro at Mayor Baleda, maraming pong salamat. Yan po muna ang latest na sitwasyon mula rito sa Obando, Bulacan. Balik muna sa studio. Magdamag na naranasan malakas sa ulan at hangin sa Maynila dahil sa Bagyong Carding. Daang-daang pamilya ngayon ang nanatili sa iba't ibang evacuation center. At live mula sa Maynila, may unang balita si Darlene Kai. Darlene. Igan, mas maganda na yung panahon ngayon dito sa lungsod ng Maynila pero magdamag na naranasan yung malakas na hangin at ulan kaya mahigit 600 pamilya yung inilikas at ngayon nananatili sa evacuation centers. Buong magdamag naramdaman ang hagupit ng Bagyong Carding dito sa Maynila. Walang humpay ang ulan at malakas na hangin. May mga pagkakataong halos mag-zero visibility na dahil sa buhos ng ulan. May ilang puno tuloy ang natumba gaya sa Mel Lopez Boulevard, pati sa Adriatico Street sa Malate, General Lucban sa Gagalangin Tondo at sa Anda Circle. Agad naman niyang inalis sa clearing operations ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Mula pa kahapon ng umaga, pinalikas na ang daan-daang pamilyang nakatira sa mga bahaing lugar sa Maynila. Halos 200 pamilya ang lumikas sa 3 evacuation centers sa Baseco. Pinakamarami ang nandito sa Baseco Evacuation Center. Agad daw tumakbo rito ang 67 taong gulang na si Nanay Gina nang biglang lumakas ang hangin. Natakot. Tumakbo ako dito. Kasi parang lumilipad na. Kasi nahangin eh. Tapos nabasa ng nasira ang nyero. May nyero man din nagay. Kubo lang naman tinitirahan ko. Tapos may trapal na sa likod. Pahirap pa naman ang paglilikas sa 83 taong gulang na si Nanay Corazon. Naka-wheelchair kasi siya dahil sa problema sa tuhod. Kasi po yung bahay namin doon sa tabi, doon sa Block 1, inaabot ko ng malaking tubig. Pag ganitong bagyo at saka mahangin doon, natatakot ako, lalo na ako kay, PWD, yung nakakalakad. Kung mag-atrasado pa ako, mabutan ako ng malakas na hangin. Sanay na raw silang lumikas tuwing may bagyo o masama ang panahon dahil nakatira nga sila malapit sa Manila Bay. Wala naman kaming magagawa. Kung ako lang gusto kong lumikas, wala naman kaming mag-iba ng bahay. Dito sa Baseco, may mga lumikas din sa Benigno Aquino Elementary School at Corazon Aquino High School. Kung titingnan po natin, ang Baseco po ay facing Manila Bay. So meron po rito mga flood-prone areas. Nandito na po yung Aplaya, Gasangan. Meron din po tayo sa Block 8 Extension, Block 9 Tambakan, Block 15B and Block 17 Old Site. Ito po yung mga naturang areas po dito na talaga pong konting ulan ay binabaha, sabayan pa po ng high tide. Hanggang kagabi, nagpapalikas pa raw sila ng mga residente. Meron nga lang pong iilan-ilan po talaga ng mga kalalakihan na hindi maiwan ng mga lugar ng kanilang mga kabahayan sa takot po na manakawan sila. Dito naman sa Barangay 101 sa Tondo, Maynila, daan-daang individual ang nakatira sa tabi ng ilog. Delikado sila tuwing may bagyo dahil maaaring mawasak ang kanilang mga bahay kapag lumakas ang hampas o tumaas ang level ng tubig o di kaya ay lumakas ang hangin.
Kasi dito, sa experience ko dito, sa tagal na namin dito, yung hangin tsaka yung tubig pag nagsama, hinahampas yung bahay nila. May posibilidad na magiba yung bahay nila mismo. Kasi kami, entry kami ng bagyo, lalo na hangin. Open kasi yung sa kabila. Open yun. Kasi dagat na yun doon. Kaya agad nilang pinalikas ang mga residente. Umabot sa 70 pamilya ang pansamantalang nananatili sa covered court ng barangay. Isa riyan ang pamilya ni Christopher na nabahala na raw sa malakas na alon. Ilalim ng tulay kami nakatira basang-basa kami. Pag malakas, talagang pag once na may masira na isang bahay doon, damay-damay na kasi kakapit-kapit lang yun Kaya lumipas kami dito. Bagamat sigurado ang kaligtasan nila laban sa bagyo, mahirap din daw ang mamuhay sa evacuation center. Hindi ka makatulog maayos. Kasi tulad ganito, basang-basa. Hirap talaga. Ang hirap na walang matira na mahirap talaga na buhay, lalo na dito ngayon, pandemic. Sa pinakauling tala na inilabas ng Manila Department of Social Welfare, umabot sa 319 ang mga lumikas na pamilya sa buong lungsod. May pagkain naman daw at iba pang mga pangangailangan mula sa Manila LGU. Pero ayon sa mga nangangasiwa sa mga evacuation center, kailangan pa rin nila ng mga hygiene kits, damit at mga tutulugan. Mga kapuso, nandito po ako ngayon sa Dolomite Beach sa Manila Bay. Tuwing may bagyo, makikita dito yung lakas ng hampas ng alon pati hangin. Pero dahil nga maganda na yung panahon ngayong umaga, wala ng alon o hangin dito. Tumigil na po yung ulan, maaraw na, pero ito yung iniwan ng bagyo, yung basurang itinapon po natin, sa atin din babalik. Maraming basura yung tinangay ng hangin at tubig dito sa dalampasigan. Sako-sakong mga basura, may plastic, sanga ng puno, tsinelas, sapatos, face mask, bote, kung ano-ano pa. Patuloy naman niyang nililinis ng mga kawani ng MMDA at DENR sa mga oras na ito. At update po ulit doon sa mga residenteng lumikas, ayon po sa pinakahuling tala ng Manila LGU, 2,600 individuals po yung nasa iba't ibang evacuation centers dito sa lungsod ng Maynila. Pero dahil nga mas maganda na yung panahon at kung magtutuloy-tuloyan ngayong araw, maaaring makauwi na rin sila ngayon o mamaya. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai, buong puso para sa Pilipino. Ngayong gumanda-ganda na ang panahon, nagsimula na maglinis sa mga taga-barangay Bagong Silangan, Quezon City. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James. Ivan, utik yung iniwan ng pagbaha sa ilang bahay dito sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City. At tulad doon nabanggit mo, yung mga residente rito ay nagsimula ng maglinis ng kanilang mga gamit, maging mga damit. Gamit ang daspan mano-manong nililimas ni Alberto ang baha na pumasok sa unang palapag ng kanilang bahay. Nalubog sa tubig ang ilan niyang appliances, maging ang ginagamit sa pangkabuhayan. Kwento niya, nang tumasang tubig ay inilikas niya ang ilang gamit sa kapitbahay. Napuno naman ng putik ang mga gamit ni Mang Romy. Kasama niya sa paglilinis ang anak niya. Wala na raw silang naisalba dahil sa sobrang bilis sa tumaas ang tubig. May mga gamit siya na hindi na mapapakinabangan. Nagulat na lang po ako yung tubig, bigla na lang tumaas. So, hindi namin alam kung paano gagawin namin. So, humingi po ako ng tulong sa kapitbahay namin para mahakot namin yung mga gamit namin na importante. Then, nagtulong-tulong po kami. Mataas talaga, bigla po kasi, kagaya po ng Ulysses. Alas 9, andito ng tubig eh. Ang bilis nang nangyari, kaya nga pinatakbo ko kagad yung mag-iina ko, yung apo ko, pinaano ko kagad. Mahirap mabuti ng baha eh. Sakay ko doon sa sidecar, punta doon sa barangay. Samantala, Ivan, papakita lamang natin yung isang area dito sa Jubilee po ito sa barangay Bagong Silangan. Ngayon pumupa na yung baha at ang iniwan nga nito ay putik tulad na lamang nakikita nyo dito sa mga gamit ni Mang Romy na ito. Kwento niya sa atin, itong unang palapag ng bahay nila ay nalubog sa baha.
nagpapasalamat na lamang siya na ligtas silang lahat. Nga lang talaga, napakadaming putik doon sa mga gamit at damit nila. Huli daw nila naranasan yung ganitong sitwasyon noong bagyong Ulysses na kung saan niya pinalubog din itong lugar na ito dito sa Barangay Bagong Silangan. Yan muna ilitas mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipinas. Isa rin po sa mga hinagupit ng bagyong Karding ang lalawigan ng Nueva Ecija. Makibalita tayo sa sitwasyon doon mula kay Michael Calma, ang hepe ng kanilang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ginoong Calma, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Ivan. Ano-anong mga lugar po ang pinaka-napinsala na apektuhan sa Nueva Ecija? Province-wide po ang effect ng bagyong Karding sa Nueva Ecija. Ngayon po ay nag-iikot tayo para makita natin yung effect ng typhoon. Sa kalakihang parte po ng Nueva Ecija ay wala pa rin pong kuryente ngayon. Kagagaling ko lang po dito sa may Gapan, San Leonardo Road at nakalubog po yung parte ng approach sa San Leonardo side, pero as of now passable na po siya at na-clear na po ng local government ng San Leonardo. Meron pong dalawang local government units pa dun sa group chat EOC namin ng mga local disaster risk reduction officers. Yung Likab ay meron pa pong mga unpassable roads at saka yung General Tino meron pa pong mga hindi na-clear na mga natumbang mga poste at saka mga natumbang mga fallen trees. So ito po ay padidetalye natin mamaya para lala po tayo ng augmentation clearing team galing sa Kapitolyo. May mga flooded areas pa po dyan sa lalawigan, sir? Based po dun sa drone shot na nakuha po namin dun sa Gapan, yung mga riverbanks po ay near to overflowing. Tapos meron pong mga areas na kabahayan na nasa tubig din. Ito po ay coordinate natin dun sa local government MDRRMO ng San Leonardo at saka sa Gapan ay papa-assess po natin sa kanila. So ngayong umaga po may mga nasa evacuation center pa rin? Meron po kahapon as early as after lunch ay marami pong mga local government units na nagsagawa ng preemptive evacuation. Particular po na tinutukan natin dito yung sa Dupinga area, Dupinga River. Meron pong indigenous community doon na lagi nating pinapalikas pagka merong ganitong mga weather disturbances. Around 81 families po yung nilikas doon ng MDRRMO Gabaldon sa pangunguna po ni Mayor Attorney Emata at ng kanilang MDRRMO na nilikas po nila papunta doon sa municipal evacuation area. Sa Laur po kanina, meron akong nakitang mga report na pabalik na po yung ibang mga evacuees na nakasakay ng truck na pababa. Papunta po ako ngayon doon para makita rin yung parte na yun. Sa initial reports po, marami bang mga nasirang kabahayan dahil sa lakas ng hangin? Opo. Papa-assess po natin sa tulong po ng mga MDRRMO. Sa pag-ikot po namin, meron kaming nadaanan na mga establishment. Meron po gasoline station na totally parang natanggal yung bubong niya dito sa may gawing parte ng Santa Rosa. Okay. Sa ngayon po, sir, kumusta ang panahon dyan sa Nueva Ecija? Tirik na po yung at mainit na po ngayon. So yung part po ng ilan ay cloudy pero nakikita na po yung araw tumisip. Pero magandang sinyalis po na nakakausap pa namin kayo ngayon. Ibig sabihin may signal ng telecommunications, wala naman pong mga out of reach areas sa ngayon? Opo, wala naman po pero meron lang akong napansin na paghina ng signal sa pag-iikot ko. Pero meron naman pong signal. Yun lang pong kuryente ang wala pa. Pero yung communication intact naman po siya. So, kumusta po? May panawagan po kayo sa national government? Kumusta po yung ating supplies para sa pangailangan ng ating mga evacuees? Very good coordination po namin with the production and management of
of Civil Defense Regional Office. Before po tumama itong bagyo, nag-conduct po kami ng mga preparedness measures. At so far, yung pong aming mga projected needs, anticipated needs ay napadala na po namin sa national government kasama ang monitoring doon sa mga plus points, mga landslide area. Pero gan po bagyo ay wala naman pong na-report na major na nag-landslide. Kung hindi mga debris po, mga fallen trees, yung mga natumbang poste, yun po yung mga nag-cause ng blockage ng mga yan. May habol ko na rin po, wala naman tayong reported casualty o missing sa ngayon, sir? So far po, wala pong casualty. Sana wala naman. Sana ho hanggang sa pagtatapos ng araw na ito, wala naman tayong makuha ng ganyang report. Ingat po kayo at patuloy kami makikibalita sa inyo. Maraming salamat po sa inyong oras. Salamat, Ivan. Nueva Ecija PDRRMO Chief Michael Calma. Mga puso, narito po muli ang bagong panuntunan ng Department of Education kaugnay sa suspensyon ng klase sa mga pampublikong paaralan kapag may bagyo. Sa ilalim ng DepEd Order No. 37, otomatikong suspendido ang online at face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga lugar na nakataas ang wind signal number 1 hanggang 5. Otomatiko rin suspendido ang in-person at online classes sa lahat ng antas sa mga lugar kung saan may yellow, orange at red rainfall warning ang pag-asa. Gayun din sa mga lugar na may flood warning. Mga local chief executive naman ang magpapasya kung magsususpende ng klase sa mga lugar na walang wind signal, heavy rainfall warning o flood warning. Ayon sa DepEd, nasa pamunuan ng mga pribadong paaralan, community learning centers at mga universidad kung susundin nila ang inilabas na bagong kautusan. Muli tayo makibalita tungkol sa bagyong Karding mula kay Ana Clorin Horda, weather specialist mula sa Pag-asa. Magandang umaga! Magandang umaga, Igan. Yan sa ating mga taga-subaybay dito sa unang irit. At ito po yung update natin sa binabantayan po nating bagyong si Karding na kung saan ay nasa coastal waters na po ito ng Santa Cruz, Zambales. Inaasahan bang patuloy na paghina niyan, Ana? Patapos tawirin yung landmass ng Luzon? Opo, Igan. Pagdating po dito sa intensity o yung lakas ng hangin itong bagyong si Karding ay mananatili po itong nasa typhoon category habang papalabas ito na ating area of responsibility. Pero yung epekto o yung epekto niya po sa ating Philippine landmass ay unti-unti pong mababawasan na kung saan nga mamayang tanghali o hapon ay asahan na natin na gradual improving weather condition na po yung ating inaasahan lalo na po dito sa Metro Manila at sa Karatig Province. Yung hangin habagat, maapektuhan ba? Yung habagat, inaasahan natin na hanggang bukas makaka-apekto pa rin sa may Zambales, Bataan, sa may Occidental Mindoro at pati na rin sa Palawan. Kailan siya tuluyang lilisan ng PAR, Ana? Kung magpapatuloy po yung kanyang bilis, inaasahan natin na itong bagyong si Karding ay lalabas na ating area of responsibility ngayong gabi. Ngayong gabi. Nasaan nga siya ngayon? Sa ngayon po ay nasa coastal waters na po siya ng Santa Cruz, Zambales. Okay. At yung mga lugar na may epekto pa rin, may mga signal pa rin ba tayo, Ana? Meron pa rin, Igan, tayong nasa tropical cyclone wind signal number 3 dito sa may western section ng Pangasinan at sa northern at central portion ng Zambales. Samantalang signal number 2 naman sa nalalamig bahagi pa ng Pangasinan, La Union, southern portion ng Benguet, pati na rin sa may Tarlac, western portion ng Nueva Ecija, Pampanga, nalalabing bahagi pa ng Zambales at sa northern portion ng Bataan. Samantalang signal number 1 naman, Igan, dito sa Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng Benguet, western portion ng Ifugao at ng Mountain Province, Quirino, Nueva Vizcaya, central at southern portion ng Aurora, pati na rin sa nalalabing bahagi ng Nueva Ecija ay signal number 1 pa din. Sa Bulacan, nalalabing bahagi ng Bataan, Metro Manila, extreme northern portion ng Quezon, Rizal, western portion ng Laguna at ng Batangas ay signal number 1 din. Ganon din sa Cavite, northern portion ng Occidental Mindoro kasama po ang Lubang Island. Ana, pwede na ako magkulab bukas? Pwede na po, Igan, lalo na po dito sa Metro Manila, pwede na po tayong maglabat at makakatuyo na po tayo ulit na ating mga damit bukas. Okay, maraming salamat, Ana Clorin Horda, weather specialist mula sa Pag-asa.
Igan, dumating si Pangulong Bongbong Marcos sa Office of Civil Defense sa Camp Aguinaldo kanina lang. Kasalukuyan nagbibigay ng situation briefing ang ilang miyembro ng gabinete, mga opisyal ng OCD at National Risk Reduction and Management Council sa Pangulo kaugnay sa naging pananalasa ng bagyong Karding. Una na inaprubahan ng Pangulo suspension ng klase at trabaho sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region at Regions 1 hanggang 5 na apektado ng bagyo. Putik ang iniwan ng bagyong Karding sa ilang bahay sa San Mateo, Rizal. Naglilinis sa mga residente sa mga bahay nila na pinasok ng baha. Marami po sa kanilang mga gamit na lubog sa tubig at putik. Ayon sa ilang residente, umabot hanggang dibdib ang tubig sa kanilang lugar. Umabot sa 954 na pamilya ang lumikas dahil sa bagyong Karding mula sa 5 barangay ng San Mateo. Isang probinsya ng Aurora sa naging sentro ng bagyong Karding kung saan itinaas kahapon ang signal number 5. Kaugnay mga kapatid natin si Aurora Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Chief na si Elson Egarge. Magandang umaga po, Ginoong Egarge. Good morning po, Sir Igan. Opo. Good morning po. Kakamustahin lang po namin kayo dyan matapos ang naging hagupin ng bagyong Karding sa inyong lalawigan. Ito po, ongoing na po yung aming clearing at assessment para ito po, ma-determine namin kung ano po yung mga naging damages po itong aming lalawigan. May mga naiulat din po bang landslide o flash floods? Mayroon po, ito pong Baler-Bungabong Road ay not passable po siya, declare po ng DPWH gawa po ng landslide. Bilang ho ba tayo ng mga namatay, nawawala o sugatan ho? Wala naman po, Ay, sa ngayon po, salamat. wala pong reported at huwag naman sana. Sa forecast ho nung Biyernes, bandang Cagayan, Isabela po ang inaasahang landfall ng bagyo. Pero, nagbago nga po kahapon ang direksyon at naging bandang Quezon at Aurora ang tinahak ng Yes, bagyo. Paano po yung naging paghahanda nyo rito? Bigla-bigla itong naging weather track na pagbabago na ito? Since Saturday po ay talagang nagpapidra na po si Governor para na po mapaghandaan. At yun nga po, itong Tinggalan ang focus na natin ngayon at saka po itong bayan ng San Luis. Yung mga kababayan po ba natin nasa evacuation center pa rin po? Opo, until now po, lalong-lalo na po sa Tinggalan, sila po kasi yung naapektuhan ng itong bagyong bagyong Karding. At ganoon din po itong si San Luis po, barangay bayan po ng San Luis. Sapat ho ba yung ating mga pagkain o relief goods o may mga dagdag pa kayong pangangailangan po? Sa ngayon po ay nag-open na po ang province para po sa pagbibigay nga po ng relief goods at ganoon din po ang national, ang DSWD, mayroon din naman po silang binigay na mga relief goods. Hindi ko na ho kayo abalahin. Alam kong magiging abala kayo ngayong araw. Salamat po sa oras. Aurora PDRMO Chief Elson Egarge. Okay, salamat din po. Nabawasan na mga lugar na isinailalim sa wind signal dahil sa patuloy na paglayo ng Typhoon Karding. As of 8 a.m., nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa western section ng Pangasinan at northern portion ng Zambales. Signal number 1 naman sa La Union, ang nalalabing bahagi ng Pangasinan, ang southern portion ng Benguet, nalalabing bahagi ng Zambales, northern portion ng Bataan at buong probinsya ng Tarlac, Pampanga at western portion ng Nueva Ecija. Namataan ngayon ang pag-asa mata ng bagyong Karding sa 190 kilometers kanluran ng Dagupan City. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 140 kilometers per hour. Ayon sa pag-asa mamayang gabi, posibleng nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Karding. Sa gitna ng pananalasa ng bagyo, nagbukas ang isang gate para magpakawala ng tubig ang Ipo Dam sa Bulacan. Ayon sa pag-asa, 0.50 meters ng tubig ang pinakakawalan ngayon mula sa nasabing dam. Nasa mahigit 101 meters ang water level ngayon sa Ipo Dam. Mananatili namang maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang mga baybayin Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Buo sa bagyong Karding, nagpapaulan din sa ilang panig ng bansa
ang nahahatak nitong hanging habagat at mga local thunderstorm. Sa mga susunod na oras, asahan ng pagulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera, Central Luzon, Mimaropa at Bicol. Uulanin din ang ilang panig ng Visayas at Sulu. At pagsapit ng hapon, posible pa rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Asahan ding muli ang ulan dito sa Metro Manila. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.